Sa mga nagrereklamo sa traffic at sa mga naiinis sa mga kamote riders, baka hindi po kayo matuwa sa ating ibabalita. Pero yung mga kaibigan po natin na miyembro po ng Motorcycle Development Program Participants Association, haba ng pangalan hanggang hindi pa pinapalitan o mas kilala bilang MDPPA, malamang masayang-masaya po mga member po nito dahil po sa magandang bentahan po ng motorsiklo hanggang ngayong 2025, ilang dekada na pong napakaganda. May isang dekada na po na maganda ang sales ng motorsiklo sa Pilipinas. Kaya naman, di ba, dagsa na po ang nagmumotor dito, lalong-lalo na po sa mga urban areas, dito sa Cebu, sa Davao, sa Manila, at maging mga Bacolod, mga isla po natin, punong-puno po ng motorsiklo. May mga nagsasabi na malaking dahilan kung bakit ang ating mga kababayan ay napapalapit sa paggamit po ng motorsiklo ay yung kawalan po ng maayos na mass transport system ng ating bansa. Dahil wala pong maaasahan na pampublikong sasakyan, napipilitan po ang mga Pinoy na bumili po ng kanilang sariling masasakyan. At siyempre, ang motorsiklo yung pinaka-affordable po sa lahat, di ba? Yung pamasahe po nila ng isang buwan, sapat na po yan para po sa monthly installment ng motor. Baka sobra pa mga po, may pambili pa po kayong merienda at gasolina. Lalo na po yung mga e-bike at e-trike na talaga pong naglipa na po dyan. Wala tayong datos dahil hindi naman nire-rehistro po yan. Hindi naman nire-report po ang benta ng e-bike tsaka e-trike. Lalo pa ang mga yan, wala pa po sa kalahati ng presyo ng motorsiklo. Makakapag-uwi na po kayo ng e-bike tsaka e-trike. Ayan. At ang masamang balita, itong mga e-trike pala na yan, sabi po ng ating kaibigang si Freddy Hernandez ng Arangkada NCR Federation of Transport Co-op, itong mga e-trike pa lang ito sa mga barabarangay, pinapasada pala yan, pinampapasahero ng walang lisensya at walang prangkisa ay ibang usap. Another topic po yan na magandang pag-usapan po rin natin dito sa ating program. Ayon po sa MDPPA, nakabenta po ang kanilang mga miyembro ng 1,227,000 na motorsiklo mula Enero hanggang Agosto sa loob lang po ng 8 buwan. Hindi pa po kasama ang benta na nitong September at saka October. So kung kukwentahin po natin sa 8 buwan, nag-a-average po sila ng 153,000 na motorsiklo kada buwan. Kaya kung ating kukwentahin, posibleng umabot po yan ng 1.8 million ang kanilang magiging benta sa buong taon. Ayan po ay mga miyembro lang po ng Motorcycle Development Participants Association. Hindi pa po lahat yan ng mga nagtitinda ng motorsiklo. Ayan. Sa present pace po ng bentahan ng MDPPA, ay tumaas po ang bentahan ng motorsiklo ng 11.8% kumpara po nung nakaraang taon ng 2024. In fact, nung Agosto pa lamang, nung Agosto lang po ang naibenta po nila ay 158,000, di ba? Mas mataas pa po yan dun sa average na 153, di ba? At 18.4% na mas mataas kaysa noong Agosto, noong nakaraang taon. Bukod po sa kawalan ng public transport, nagpalakas rin po ang benta itong mga usap-usapan na posibleng itaas po ang pamasahe dahil sa sunod-sunod na pagtaas po ng presyo ng gasolina at krudo. Nangangamba po ang ating mga kababayan at bilang paghahanda, nagsisibilihan na po ng motorsiklo. Kaysa naman po madagdag sa budget po ng kanilang pamasahe, di ba? Kung tataas po ang pasahe, lalaki ang gastos po nila. Kasi naman mapunta sa bayad sa pasahe, ibili na lang po ng motorsiklo. Kung mag-asawa po silang pumapasok sa trabaho o magkapatid, dalawa po yung makakalibre ng pamasahe, doble kaagad ang tipid po nila. At pagdating po ng Sabado-Linggo,
o kaya ay pista opisyal katulad ng Undas, meron pa silang sariling sasakyan na pwedeng ipanggala. O katulad dito Undas, pwede po nilang gamitin papuntang sementeryo, wala pang traffic. Yung iba naman po dyan, naghangad po ng extra income o dagdag na kita, kumukuha po sila ng motorsiklo at pinapasok po bilang motorcycle taxi o food delivery para po sa dagdag na kita. No? May trabaho po sila, sa free time po nila o bago umuwi o bago pumasok, pwede po silang umextra. Yung iba naman po dyan, nagpo-full time na lang po ng MC Taxi o kaya food delivery. Dahil sabi nung iba, mas malaki raw pong kinikita dyan kaysa mamasukan po kayo at kikita po ng minimum wage araw-araw. Sa kasulukuyang trend po ng bentahan, tiyak na malalagpasan po ng MDPPA yung kanilang target na 5% growth lang nitong 2025. Ito po kasing MDPPA, lagi naman po kasing conservative pagdating po ng pag-forecast po ng benta. Ayaw magsabi ng malakasang projection. Lagi na lang playing safe to mga to. So base po dito sa pinakitang datos ng MDPPA mula Enero hanggang Agosto, Agosto pa lang, nung Agosto 2025, ito po ang mabenta po nila. Pinakamabenta po yung tinatawag po nilang automatic motorcycles. Karamihan po dito mga scooter. Wala nang kambyuhan. Automatic, gas at brake na lang po operate po ninyo. 106,000 po ang nabenta nila nung Agosto, 24.8% po yan. Ang itinaas po. At ito po yung mga paboritong mga motorsiklo para gamitin sa motorcycle taxi, sa food delivery, at yung pansariling sasakyan. Dahil nga po ang sabi nila, automatic, wala nang kambyo-kambyo, wala nang clutch. So, lalo na pag matraffic, mabagal po ang takbo, napaka-practical po nito. Ikalawa, sa mga na-interview po nating mga driver, dahil po yung scooter, di ba, mayroong apakan po ng paa sa harapan, ginagamit daw palang space yan para lagyan po ng extra bagahe. Yung bag po, supot, etc. Lalo na kung wala po silang yung box po sa likod. Diyan po inilalagay yung kanilang kargada. Kaya paborito po nila itong mga scooter type automatic motorcycles. Itong mga moped, mga underphone po ito, mga semi-automatic po ito, walang clutch pero may kambyuhan. 21,000 naman po ang benta nila. Medyo ang layo po doon sa scooter, hindi po ba? At meron naman po yung business motorcycle na tinatawag. Ito naman po yung may mga naka-frame na diamond type po. Paborito po itong gamitin sa tricycle at mga messenger po natin. O yung mga pangharabas po na motorsiklo tulad po ng TMX o yung mga barako. Yan. Business motorcycle ang tawag po nila dyan. May matibay po ang kanilang frame at magandang lagyan po ng sidecar. Yung mga scooter po kasi at mga moped, simple lang po ang frame po niyan. Sirap po sila pag may sidecar. 26,000 po nabenta noong Agosto. Konti lang, At yung ibang mga modelo, yung big bikes, mga off-road, electric, sa MDPPA po ito, medyo mababa po ang bentahan po nila dyan. 3,000 plus lang po ang nabenta noong Agosto. O para po sa inyong kaalaman, ang Motorcycle Development Program Participants Association ay binubuo po sila ng Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha at bagong member na TBS.